Ang misteryosong trenchcoat. Matagal na simula nang huli kaming nagkita ni Tom. Magkaibigan kami noon sa high school pero nawala ang ugnayan matapos ang graduation. Nakakasunod lang kami sa isa't isa sa social media, pero hindi talaga nagkausap. Kaya nang sinabi niyang dumaan ako sa bahay niya, sabi ko, sige, bakit hindi? Nagset ako ng GPS papunta sa address niya, mga 1.5 oras ang biyahe. Pagdating ko, napansin kong medyo luma na ang bahay niya. Hindi naman ito mukhang sira, pero halatang may edad na. Umuugong ang lumang kahoy ng porch sa bawat hakbang ko. Pagsagot niya sa pinto, sumalubong sa akin ang amoy ng lumang kahoy at parang kabin sa kagubatan. Mainit ang pagtanggap niya, yakap agad at hinayla ako papasok. May mga pagkakaibigang hindi kumukupas kahit ilang taon na ang lumipas. Sa loob ng bahay, kapareho rin ng labas, vintage lahat ng gamit, parang noong dekada 2070 pa. Sa bawat yapat ko sa sahig, may mahinang ugong ng kahoy. Para akong bumalik sa nakaraan. Naupo kami sa sala, nagkwentuhan, nag-inuman ng whiskey. 5:00 na noon. Isang tagay naging 2, tapos 3. Di ko na malayang nalasing na ako. Naging mas makipot at mainit ang kwarto, pero parang may bumibigat din sa paligid. Nang bandang gabi na, sinabi ni Tom, pare, malayo pa biyahe mo. Dito ka na matulog. Medyo nag-alinlangan ako pero tama siya, di na ko dapat magmaneho. Tinanong ko kung pwede sa sofa, pero sabi niya, may extra room ako. Di man bago, mas okay kaysa sofa. Ayos na rin. Nagpa-deliver kami ng Chinese food, tapos inihatid niya ako sa maliit na hallway papunta sa guest room. Lasing na kami pareho kaya di ko masyadong inalam ang itsura ng kwarto. Pero napansin ko, parang matagal nang di nagamit ang kwarto. Tahimik, parang may sariling mundo. Bago pa ako makapag-isip, bumagsak na ako sa kama, lasing at pagod. Bandang hating gabi, nagising ako, tuyong-tuyo ang bibig ko, umiikot ang ulo ko. Madilim ang kwarto, maliban sa sinag ng buwan na sumisilip sa bintana. Doon ko nakita iyon, sa dulo ng kwarto, sa may pintuan ng aparador. May nakasabit. Akala ko noong una ay trench coat lang, itim, mahaba. Pero habang humuhusay ang paningin ko, parang hindi ito jacket. Ang hugis nito, parang may balikat. Parang katawan ng tao. Parang silweta. Nanlamig ang katawan ko. Di ko iyon nakita nang pumasok ako, pero baka lasing lang ako. Pinilit kong isantabi, baka coat lang talaga. Humiga ulit ako at sinubukang matulog, pero di ko mapigil ang sumilip ulit. Nandoon pa rin. Pinaikit ko ang mga mata, huminga ng malalim, at pinilit matulog. Di ko alam kung gaano ako katagal na nakaidlip. Pero nagising akong muli, hindi dahil sa di komportableng kama, kundi dahil sa tunog, mahinang tunog ng kahoy na umuugong, parang may naglalakad ng dahan-dahan. Napadilat ako. Umaga na, dumaan na ang liwanag ng bukang liwayway. Tumingin ako sa sulok, wala na ang coat. Napaupo ako bigla, hilo pa sa alak. Tiningnan ko ang buong kwarto, wala. Walang tao, wala ring coat. Agad akong tumakbo papunta sa kwarto ni Tom. Mahimbing siyang natutulog, walang kamalay-malay. Pinagising ko siya, halos di magising sa kalasinggan. Nang nagising siya, kinuwento ko ang nakita ko. Anong coat? Tanong niya. Wala akong trench coat. Wala ring coat rack sa guest room. Inakala ko niloloko lang ako, pero seryoso ang mukha niya. Halika, sabi ko. Binalikan namin ang kwarto. Diyan mismo, turo ko. Napakamot siya sa ulo. Sigurado kang di mo lang panaginip. Tanong niya. Hindi, sagot ko. Nakita ko iyon, gising ako. Nanlalamig ang boses ko. Tahimik kami sa loob ng kwarto. Ramdam naming dalawa ang bigat ng katahimikan. Maya-maya, tumanggo si Tom at sinabi, sige, i-check natin ang buong bahay. Kinapkap namin bawat sulok, walang bakas ng pumasok, walang kakaibang coat. Wala, pilit akong. Pinapaniwala ni Tom na baka guni-guni lang. Gusto ko ring paniwalaan iyon. Ayokong isipin ang mas masahol. Pagliwanag ng araw, nagpaalam na ako't umalis. Parang may kasamang konsensya habang iniiwan siya. Sa biyahe pabalik, paikot-ikot sa isip ko ang imahe ng anino sa sulok. At ang biglang pagkawala nito. Hanggang ngayon, di pa rin umaamin si Tom kung prank lang iyon. Pero paano kung,
May totoong taong nanood sa akin habang natutulog ako, at umalis bago dumating ang umaga. Sa bawat dilim ng gabi, hindi natin alam kung anong nakatingin sa atin habang natutulog tayo. Hanggang sa muling kwento, mag-ingat ka. Baka may nanonood na sa'yo ngayon.